So sa video ito ay maglalagay tayo ng folding mechanism at bagong side mirror dito kay Scarlett. Ano yung mga kakailanganin natin kasama na yung mga tools sa paglalagay nito? Ano yung mga dapat nating malaman bago tayo maglagay nito? At yung step by step process sa paglalagay nito. Isa sa mga accessories na nagpapaporma o nagpapaangas sa ating mga motor ay yung ating mga side mirror. Alam ko yung iba sa inyo nakagamit na ng mga iba't ibang style, iba't ibang design ng side mirror. Pero dito kay Scarlett, dito tayo nagtagal sa Ducati style side mirror. So halos 2 years ko na rin siyang ginagamit at hanggang ngayon okay pa siya, hindi pa natin siya napapalitan. Medyo okay naman kasi siya para sa akin at maganda naman tignan para sa ating mga motor dahil bumagay po yung tulis niya dito sa design ng ating mga motor. By the way, may video po tayo dyan sa pagkakabit niya, nandito po. Pero syempre gusto din natin mag-explore ng mga iba't ibang accessories. Kasama na nga po yung side mirror dito sa ating mga motor. Kung kaya naman may nakita tayo sa TikTok shop na foldable or tinatawag na mechanism para sa ating mga side mirror kung saan pwede nating itupi yung ating mga side mirror kapag nailagay po natin ito. Yung nagustuhan ko dito, CNC siya, medyo makintab at babagay po sa overall concept ni Scarlett natin, which is silver or CNC plus red. Yung CNC na to magbibigay ng additional character at ganda sa motor natin, kasi kung makikita nyo naman yung stock po natin na bracket para dito sa side mirror is medyo luma tignan compared dito. Ayun o, napakaganda. Also kung may time man na gusto natin i-montage si Scarlett natin at ayaw natin nakikita or nahagip yung side mirror natin, hindi na natin siya kailangan tanggalin at itutupi na lang po natin siya. Yung iba kasi for the sake of montage, tinatanggal na lang yung side mirror tapos nakakalimutan na yung ibalik. Kung kaya naman, minsan nagmamaneho sila ng walang side mirror. So baka ito na yung sagot sa mga problema nyo about sa side mirror nyo. Po doon, isa pa, syempre dahil 360 ito tapos foldable, pwede natin ma-set yung angulo ng ating side mirror kung saan man natin siya gustuhin. Dito lang dito na may limit lang dahil nagagalaw natin ito. At kailangan pa natin tornilyuhan dito bago siya lumuwag. Pero na-adjust ko naman siya sa gusto kong angulo. Yun nga lang, palagay ko mas flexible pa to. So mamaya pagkita ko paano siya ina-adjust. So bukod dito sa side mirror mechanism po natin, bumili po tayo ng bagong side mirror nga dahil nga gusto natin magpalit ng side mirror natin. So dun kasi sa Click 160 ko, maraming nagkakagusto sa stock na side mirror niya. Kung kaya naman, sabi ko what if kagaya ng Click 160 yung ipalit natin na side mirror dito, which is ito. Kamukhang kamukha po siya ng side mirror ng Click 160. Medyo iba naman po yung itsura niya compared sa stock ng Click 150 or 125 na version 2. By the way, hindi po ito yung stock ng Click 160. Kamukha lang po, nakita po ako sa Black App or sa TikTok shop po natin. Maglalagay po ng link dito. Kamukha lang po niya pero hindi po siya yung genuine. Pero gayon pa man, maganda pa rin po yung itsura niya at saka may quality naman po. May kasama rin po siyang mga ganitong bracket dito. Ayan, parang stock pero hindi na natin lalagay yan since meron na po tayong mechanism na to. Ito na po yung pinaka magiging base natin. Lalagay din po ng link ng mga mechanism po natin na to para kung sakali gusto nyong bumili. Ayan, masundan nyo rin po itong video at makakuha po kayo ng mga item na yan. Nagre-range po ito ng kulang 400, nasa 380 kung di ako nagkakamali. Itong side mirror kulang 200 ata. Maglalagay na lang ako ng link dito sa basket or sa description para makita nyo po yung presyo at saka maka-order po kayo. Tapos about po dito sa mechanism po natin, yung gagamitin po natin ng mga tools dyan, hindi pa po kasama. So kailangan may mga Allen wrench po kayo. Ito po yung mga size nila. Ito T.5mm or 5mm to. Ito yung usual na ginagamit. So dito yan sa taas. Tapos itong malaki, hindi ko lang makita kung anong size siya. Dito siya sa part na to. Ayan, kailangan kasi natin to para if ever maluwagan natin yung ating mga mechanism. Kasi if ever naman na wala tayong pangluwag dyan, baka lumawlaw po yan. Tapos kailangan din po natin ito, pinakamaliit. So ito po yung maghihigpit dun sa side mirror po natin. So kung makikita nyo itong pinakalalagyan or pasukan nitong mechanism natin, wala pa po siyang kasamang side mirror, no? So mabibili po natin siya ganito lang. So kailangan talaga natin bumili ng side mirror na may round po na stem. Pwede po yung stock, pwede rin po yung ganito. Yung stock kasi ganito rin siya, di ba? May stem din. So yung stem na to, ipapasok natin siya dito. So kung makikita nyo yung stem niya, may kurba pa po siya. Kailangan po natin siyang putulan. By the way, ito, naumpisahan ko na siyang putulan. So itong sukat na to, sakto lang po siya para dito. Ayan, kamukha lang po ng length nito. Dahil yung sinusundan kong length
lagpas po ng konti dito sa side mirror. Kasi nakakatulong itong medyo patulis na to para makita ko pa po yung mga blind spot kahit hindi ko na po lagyan ng blind spot mirror na maliit. Nakakatulong po ito kaya pinapalagpas ko lang ng konti. Ito na-adjust naman, pwedeng usog ng konti. Pero yung ganitong pormahan, tindigan, okay sa akin. Kaya naman yan yung sukat na sinundan ko. So ganyan po siya. Tapos hanggang dito, sakto po siya dito. Kasi dito pag pinasok po natin yan, yung ating mga mechanism, ganito po yan eh. Ayan, ganito. Yung side mirror po natin, papasok siya hanggang dito. So sinukat ko na papasok yung side mirror or magsasaktuan po siya na ganito. Pero depende sa inyo, pwede nyo naman i-clean na ganyan yan. Sa taste nyo kung gaano kaliit. Pwedeng mas maliit yung stem nya, pwedeng mahaba. Pero sa akin okay lang ganito. So kinakailangan po natin bukod dito sa mga Allen wrench ng lagaring bakal. So lagaring bakal para maputol to. Pwede rin naman po yung grinder para mabilisan. Tapos kung wala po kayo, pwede nyo pong paputol sa mga shop. So yun, for idea, kailangan po natin siyang putulin talaga. Hindi pwede nating isuksok dito. Actually, itong side mirror natin, kung sakali naman, pwede naman natin siyang i-thread dito kasi may thread po siya. Pero ayaw nga natin ng stock lang yung dating. Kaya nga may foldable tayo dito. Pero yun, kung sakaling ayaw nyo nito, pwede nyong i-rectite thread dyan. Meron naman siyang mga bracket. Ayan, mga stock bracket. So yun, putulan natin to parehas. So hanggang dito. So for idea, ito yung sukat niya. Para may idea rin kayo. So susukatin natin siya mula po dito sa dulo. Ayan, dulo. Para alam nyo po yung haba ng stem. Tapos 3.5 inches po siya. Ayan, hanggang dito. So kabilaan 3.5. Pwede rin 3 inches, putulan nyo dito. Nasa inyo naman yan. Depende sa gusto nyong haba. Tapos about po sa mirror itself, yung kuha po niya, same lang naman po siya sa Ducati style side mirror tsaka sa mga stock. Tuwan lang siya, nasa standard lang naman po tsaka 4 fingers. Ayan o, lagpas pa nga eh. So yun lang naman yung mga inaano ng LTO binabawal, yung medyo maliit. Tapos alam ko yung mga tinted sila, binabawal din na tayo. Comment nyo na lang kung may alam pa kayong bawal about sa side mirror natin. Also yung mga bawal pa pala yung nandito sa bar end. Pero yung mga ganito, ayan, tas may mechanism po siya. Standard pa rin po naman, nandito siya sa pinakalalagyan ng side mirror. Ang hindi po pwede, wala na po siya dito sa bracket po natin. Yung iba nandito sa visor yung side mirror. Kaya naman wala naman pong huli sa LTO kung sakali mang maglagay po tayo ng mga gantong mechanism. So yan, putulan lang po natin sila, tig 3 inches po dito. So saktuan lang po dito sa kurbahan po niya. So yan, naputol na po natin tong mga isa. Ayan, medyo hindi lang perfect pero okay lang kasi shoot naman natin siya sa mechanism. So dito, pagkita ko lang yung balak natin. Bali yung pinutulan natin is para dito yan sa right, di ba? Pero kung titingnan natin, parang mas okay na ganito yung hulma niya. Ayan o, ganyan yung tindigan niya. Ayan. Tapos pag ganyan kasi parang parang hindi siya maganda no? So parang i-switch natin dahil pinutulan naman natin ito. Ayan, parang gusto ko i-switch siya. So yung para dito sa left, gagawin natin para dito sa right. Kasi maganda yung ano niya maganda yung lapat niya, parang mas okay. Mas okay siya ganito. Hindi kaya nagkabaligtad sila ng paglalagay ng. So yun, i-final na natin siguro mas okay nga na ganito. Para medyo kakaiba tayo, unique, wala tayong kaparehas. So yan, tanggalin lang po natin yung stock natin. Ayan, tas about dito sa pinaka bracket natin, tatanggalin natin to yung stock natin para hindi masyadong mahaba. Kasi pag pinatong natin dyan, ayan pangit pa rin tignan. So ito na yung magiging pinaka base po niya. Tanggalin lang natin to. Ayan, may tornilyoan naman yan. Tapos tinry po natin yung thread. Ito yung kinakabahan ko dito kasi baka hindi naman pumasok tong pinaka thread po niya. Pero yun, pumasok po yung pinaka thread po niya. By the way, Honda Click, di ko lang sure sa iba kung papasok to. Honda naman yung motor nyo, palagay ko papasok naman tong pinaka bolts nyo. Iba kasi yung bolts nito mahaba, tsaka maganda naman yung quality So bago natin to ilagay sa motor natin, lagay na natin side mirror. Ayan, huwagan lang natin to, tong dalawang to. Ewan ko lang kung anong size to. Pero kung bumili kayo ng Allen set or Allen wrench na set, ayan, sigurado may ka-size to. Ayan, pag naluwagan na, pasok natin to. Yun swak na swak. So ito kahit anong orientation naman kasi gagalaw naman to. Pero yun, i-swak na natin siya. Ayan, ganyan siguro yan. Ayan, tapos higpitan na natin. Kahit hindi na muna natin masyadong higpitan, mamaya kung sakali adjust natin. About po sa folding mechanism na gagamitin nyo, identical po yan kasi naiikot to. So same na same po sila. Wala pong pang left, wala pong pang right. Pwede po sila magbaligtaran. So yan, pasok lang natin to dito. Nigpitan lang natin siya clockwise dito.
normal na higpit lang. Tapos gamit tayo ng malaking Allen wrench. So yan, nalagay na po natin yung isa. So dito pa lang makikita na natin na bumagay itong pagka-chrome nito dito sa lever natin, no? Tsaka dito sa bar end. Ayan, bagay siya. So ito yung dati. Ayan, di pa natin natatanggal. Palitan din natin. About sa haba, sakto lang yung ginawa natin. 3.5 inch kasi kung makikita nyo itong dati natin. Ayan, ganyan yung gustong haba. May pasobra ng konti dito. Pero okay lang naman, lumubog pa ng konti. Pero yun, kung titignan natin dito, sobra ng konti. Mas nakikita ko kasi siya eh. So depende na lang sa inyo. Ako mas gusto sa akin yan, nakikita ko yung sa likod ko. Hindi lang yung siko kasi minsan siko lang yung nakikita ko nakaharang eh. Yan, okay sa akin yung ganyang haba. Pero in case man na nahahabaan ako, pwede naman tabasan ulit yan. Pero so far so good. Ganyan na muna siya. So yan na po yung folding mechanism natin. Hindi pa natin hinigpitan lahat ha. So ito pag hinigpitan natin, hindi na po natin magagalaw to. Ngayon nagagalaw pa natin. So para ito po siya, ayan, iti-360 natin. Ayan, tapos di ba? So, tingnan natin sa harap. Di ba? Pag mag-montage tayo, ayaw natin may side mirror. Tupi lang natin siya. Hindi na siya masyadong halata. So, in case man, hindi na natin kailangan tanggalin yung side mirror. Tapos, minsan, hindi na natin na ibabalik. So, nagda-drive tayo ng walang side mirror. Delikado, di ba? So, yan. Okay siya. Bumagay na bumagay, oh. Ano? Ganda na pa eh. Ayos. Ayan. Si Poy kasi yung kapatid ko, minsan siya yung gumagamit ng motor natin. Minsan tinutupi niya yung minsan nasira yung thread. Pero ito, kahit itupi siya, kahit ilang beses, ayan o. Okay siya. Maganda yung pagka-chrome nito. Tsaka gandaan nito, palagay ko hindi na mangangalawang to kasi CNC na siya. Tsaka yung pinaka-base niya. Ayan o, diba? Angas. Compared dito, ayan, medyo nangangalawang, nagiging grayish. Angas, dagdag forma. So yun, kabit lang natin itong isang mechanism dito sa kabila. Try natin kung may singit pa natin itong cellphone holder. So yun, tinry po natin siyang i-fit in dito. Pero dahil yung ano natin, yung side mirror mechanism po natin is may clean na lang yung thread sa ilalim. Hindi na natin maipasok ito. So in case man, bibili na lang po tayo ng mas mahabang thread na katulad nito. Sa mga bolt and thread shop, mga nuts, bili ng nuts, may nabibili naman ito. Bili na lang tayo na mahaba para kung sakali man gusto natin ilagay ito, yun, may papasok po natin siya. Pero for now, ayan, di na muna natin ilalagay itong cellphone holder po natin. So yun, putulan lang natin itong isang side mirror natin. Ayan, pang left talaga to. Ganyan yan. Tapos lagay natin yung mechanism natin dito. So ayan, naputol na po natin siya. Medyo tabingi lang ng konti pagkaputol, pero okay na yan. Shoot naman natin dito. Hindi naman kita yan. Ayan, shoot lang natin. Ayan, kaya umigpit siya kasi lumalagpas siya dito sa loob. Ayan o. Ayan, tapos pasok natin to. Iyon. So, igpitan lang natin siya. So ayan, lagay na po natin siya. Thread lang natin. Itong bolt na to. Dito. So yun, nalagay na po natin siya. Angas o, maganda. Kumikintab. So dahil naiikot po natin siya, yun ay dahil may plastic po siya part dito sa loob. Ayan, kung kaya naman kahit di natin masyadong higpitan or kahit higpitan pala natin ng todo, umiikot siya. Pero stable naman po siya. Di naman po siya madaling magalaw ng mabilisan or kapag umandar po tayo, nagbabibrate yung motor. Magagalaw lang po natin siya kapag nag-apply po tayo ng konting puwersa. So hindi na po natin siya kailangang ulit-ulitin na luwagan, tapos galaw, tapos higpitan. So ito napansin ko, magagalaw po natin siya pero stable pa rin, nakapix pa rin naman. Also ito, itong joints na to, maganda na may side mirror na bili natin. Ayan, kung kaya naman na-adjust din natin to, itong part na to. So dito, ayan, ito yung na-adjust, umiikot po ito. Ayan, tapos pwede natin sipatin yung vision natin. Ayan o, napakadali na. Kasi minsan di natin kita yung dito. Nahirapan tayo mag-adjust. So ito, ayan, galaw-galaw lang dito. Tapos kung gusto natin medyo mataas, ayan, di ba? Angas. So nag-match siya. Mas okay yung patulis na ganyan. Kapag gusto natin siyang tupi, ikot lang, baba, tupi, ayan o. Tago siya, pati dito. Ayan, tignan natin sa harap kung nakikita. Iyon o, nakausli lang ng konti. Pero ang forma pa rin tignan. Ayan o, ganda. So ayan o, napakadali lang i-adjust.
Grabe oh. 'Di ba? Napaka-flexible niya, guys. So, 'yun. Bigyan ko na lang kayo ng montage dito para ma-appreciate nyo yung ginawa natin dito sa side mirror natin. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more know. Paglalagay ng side mirror mechanism at bagong side mirror dito kay Scarlett. Bye bye.